Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat sa pangalan po ng Panginoon, sa lahat po ng ating mga kawanin at Kapitolyo. Bago po sa ating panalangin, ay gusto po magbahagi po muna sa inyo ng ilang mahalagang puntos na sa salita ng Panginoon at sa pagiging accountable po natin. Sabi po dito sa aklat ng Roma chapter 14 verse 12, kaya nga ang bawat isa sa atin ay magbibigay sulit sa Diyos sa kanyang sarili. Sinabi po sa Galatia 6:9, huwag kayong padaya, ang Diyos ay hindi napabibiro, anumang inisip ng tao ay kanya namang aalihin. Sa atin po mga kawani, napakahalagang may remind po sa atin yung kahalagahan ng pagiging accountable. We are accountable sa lahat po ng atin po mga ginagawa, bilang tayo po yung mga public servants, bilang tayo po yung mga lingkod dito po sa ating lalawigan. And meron pong mahalagang puntos na nais ko po ibahagi. Number one, ang ating pong posisyon, ito po isang pagtitiwala, isa pong pribilehiyo. Kaya bilang pinagkatiwalaan ang sabi po na aklat ng unang Korinto chapter 4 verse 2, bukod dito, hinahanap ng mga tao ang katiwala na maging tapat. Pangalawa, ang bawat gawain ay ginagawa po natin bilang pagsunod at paglilingkod din po sa Diyos. Kung baga naglilingkod po tayo sa tao, ito yung ituturing din natin paglilingkod sa Diyos. Kaya kapag naglilingkod tayo ng tama, ginagawa rin po natin para sa Panginoon. Sabi nga po na aklat ng Colossus 3:23, anuman ang inyong ginagawa, gawin niyo ng buong puso na parang sa Panginoon at hindi sa tao. Pangatlo, ang katapatan po ay higit na mahalaga kaysa pansariling pakinabang. Manatili po tayo sa pagtatapat regardless na may nakakakita man o wala, hindi po para magpakitang gilas, kundi ginagawa po natin ang katapatan mula po sa ating pong puso. Pang-apat, ang Diyos po ay laban sa iba't ibang uri ng katiwalian. Kaya bilang isang lingkod, yung ating pong pagiging honest sa lahat po ng ating pong mga gawain, yan po ay bahagi ng pagiging accountable. At panglima, ang tunay na leader at lingkod bayan na inuuna po yung kapakanan ng iba. Ibig sabihin, hindi po tayo self-serving, hindi po tayo self-centered. Andun po yung ating focus sa ating pong kapakanan ng ating pong kapwa. Sabi po ng Marcos 10:43, ang sinumang nagnanais maging dakila sa inyo ay dapat maging lingkod ninyo. Pang-anim, ang bawat isa po ay mananagot sa Diyos sa kaniyang mga ginagawa. Katulad po ng ating binasang talata kanina, meron tayong pananagutan sa ating pong Panginoong Diyos. Kaya yung paglilingkod natin sa ating pong kapwa, yan po ay paglilingkod din po natin sa ating dakilang Panginoon. Tayo po ay manalangin. Dakila at makapangyarihang Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa araw pong ito, sa panibagong buhay, kalakasan na aming pong taglay. Salamat po Diyos, kami po'y ginising mo na wala pong anumang karamdaman. Salamat din o Diyos sa iyong pag-iingat na kami po'y ligtas at maluwalhating nakarating dito sa Kapitolyo. At minsan pa Panginoon, kami po'y nagpapakumbabang dumudulog sa trono ng iyong biyaya. Hinihiling po namin una ang pagpapatawad mo kung ano man pong nasumpungan mo sa aming pagkakamali, pagkakasala na nasa aming isip, aming pong nabanggit o aming nagawa. Ginising mo kami, Panginoon, upang mag-reflect ang aming pong mga paggagawa na meron pong kaayusan, kausayan sa aming pong kapwa, sa aming pong mga kababayan. Samahan at pangunahan po kami, ilayo mo kami sa anumang uri ng disgrasya, pangalib o kapamakan sa punang aming buong pamilya. Patuloy po namin sa iyong itinadalaga ang aming pong gagawain ng bawat departments, ang bawat kawani ng Kapitolyo. Tulungan mo po kami, magkaisa kami sa isang layunin na aming po magawa ang wastot nararapat na paglilingkod na inaasan ng ating pong mga kababayan. Patuloy din po namin sa dinudulog ang leadership ng Provincial Government of Camarines Norte sa pamumuno ng aming pong kapiting Governor Dong Padilla, kasama po Panginoon ang mga membro ng Sangguniang Panlalawigan sa panguna ni Vice Governor Joseph Ascutia. Hinintulong ko rin po sa iyo, Panginoon, ang lahat po ng mga kawani, ang lahat po ng mga empleyado na kung saan ikaw po, Diyos, ang magbibigay sa amin ng wisdom, knowledge, and understanding sa lahat ng aming pong gagawin. Marami pong salamat, O Diyos, sa iyo po namin, Panginoon, itinatalaga ang lahat ng bagay na ito at ikaw ang magbubuhos ng masaganang pagpapalat biyaya sa buong lalawigan ng Camarines Norte. Sa pangalan mo, Panginoong Hesus, po namin ang lahat ng ito. Amen.